Sa sandaling ang isang batang lalaki ay naghagis ng frisbee, ang kanyang super po-red na aso ay agad na naging kidlat. Panay ang paghuli nito, tila walang makakapantay nito sa bilis. Mukha namang nagulat ang bata at naisip niyang bulag siya. Ihagis muli at sa pagkakataong ito ang aso ay tatakbo sa kabilang direksyon. Tumakbo ito sa buong mundo nang hindi na siya hinintay na mag-react. Muling lumitaw ang aso sa likuran niya. Upang subukan ang iba pang kakayahan nito, binigyan niya ang aso ng isang patpat at nais nitong ibaon ang tungkod sa lupa. Kaya halos hamukay ang aso sa earth. Hindi lamang ito nakakalipad, ngunit ang lakas nito ay hindi mapapantayan ng ibang aso. Maari mo ring gamitin ang iyong mga paa upang ihinto ang sasakyan. Bakit naging alaga niya ang napakabangis na aso? Siya ang kapitan ng mundo ng aso ng pulisya. Habang nagsasalita ang alkalde noong araw na iyon ay napansin ng aso na may mali. Sumugod ito patungo sa isang tumpok ng mga kahon na parabang sinasabi sa lahat na may panganib sa loob. Naging magulo ang eksena at hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis. Muling iniskan ng bomb disposal expert ang kahon bago ito buksan, pero ang nakakapagtaka ay may kapirasong hita talaga sa loob. Tila nagkamali ang aso at pinagtawanan ito ng mga opisyal, pati ang mga kasamahan niya ay kinukutsa siya, kaya napahiya ang aso. Matapos habarin ang uniforme ng pulis ay nagplano siyang mamasyal, ngunit bago pa siya makalayo, ang aso ay sinunggaban ng isang estranghero na dumaan. Ito ay nakakulong sa isang lihim na laboratorio at ang nakabihag sa kanya ay isang masamang doktor. Nag-research siya ng super medicine, at planong gamitin ito upang dominahin ang Earth, at ang aso ay nagiging paksa ng pagsubok. Labis na natakot ang aso nang makakita siya ng karayom na mas mahaba kaysa sa kanyang ulo. Gustong tumakas sa lugar na ito ngunit nakaharang ang daan palabas. Gusto niyang pumunta sa ibang paraan ngunit hindi sinasadyang natamba ang kabinet na puno ng gamot sa lupa. Lahat ng lason ay ibinuhos dito. Nagsimula na ring magbago ang mga gene ni Millie at ngayon ay mayroon na itong mga superpower. Nais din itong harapin ng doktor, ngunit biglang ginaisang ng aso ang kanyang husay sa ulong bakal at tumakas sa pintuan sa likod. Ngunit paano siya mapapatawad ng doktor? Ang aso ay umungal, hindi inaasahan ang gayong kakilakilabot na lakas, agad itong nakatakas sa amo ng aso. Habang naguguluhan pa ang mga junior ay nakatakas ito. Malinaw na ang asong ito ay hindi isang ordinaryong aso, maaari itong mabilis na magpalit ng damit sa isang segundo lamang. Pagkatapos ay lumipad siya sa langit na parang isang rocket, hindi alam kung kailan ito nagkaroon ng higit sa tao na lakas. Naging patron saint ng lungsod na ito mula nang ibagsak ang sobrang gamot ni Dr. Evil. Ang mga gene sa katawan nito ay unti-unting nagbago, at ngayon ang aso ay maaaring tumakbo ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Hindi lamang ito malayang lumilipad sa kalangitan, ngunit nagtataglay din ito ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa isang haplos lamang ng ulo nito. Nabaligtad ang sofa at nagkagulo sa bahay ng iba. Pagbalik ng may-ari ng bahay, nakita niyang nagbago na ang bahay at inakala niyang magnanakaw, pero hindi inaasahan na ang asong nasa harapan niya ang may gawa nito. Anong nangyari sa huli? Hindi, wala akong nakikita. Takot na takot siya nang marinig niya ang aso na nagsabi ng mga salita ng tao. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsusuri, sa wakas ay natukoy na ang aso ay hindi isang normal na tao. Nang makita ang lakas nito, nagpasya siyang ampunin ang aso. Nang araw na iyon ay muli nitong nagising ang mga tainga at naririnig ang usapan ng iba sa malayo. Kahit narinig na may humihingi ng tulong, agad na sumugod ang dalawa. Tumakbo ang aso na kinakabahan at dahan-daang umangat sa hangin. Ngunit nang lumapag ito, aksidenteng natama nito ang takip ng basurahan. Ang mga masasamang tao ay nahuli sa lugar. Mula noon, gusto na rin ng aso ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa krimen. Akala niya kaya niyang maging superhero, kaya ginawa niyang superhero suit ang aso base sa isang comic book. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga disenyo at natapos ang paggamit ng pulang sweater ni tatay. Sarap na sarap siya sa damit na ito. Pagkatapos mag-pose sa harap ng salamin, lumabas siya para gumawa ng mga kabayanihan. Nang marinig niyang nasira ang preno ng sasakyan, agad siyang tumakbo sa pinangyarihan. Dahil umaasa sa lakas ng mga binti at pangil nito ay pinahinto nito ang sasakyan. Ang heroic performance ng aso ay iniulat ng major media. Nang makakita ng ganoong matalinong aso, may masamang intensyon ang doktor dito. Isang matandang babae ang nahulog mula sa 15 palapag sa sandali ng kanyang kamatayan. Isang aso ang nahulog mula sa langit, at hinawakan ng kanyang Amerikana upang malumanay siyang lumapag sa lupa. Ang hindi inaasahan ng aso ay hindi lamang siya pinasalamatan ng matandang babae kundi tinalian pa siya ng tali ng aso. Paanong nakatiis ang asong ito? Nagmamadali itong lumabas ng walang sabi-sabi. Kaya lang, hinailan ng lubid ang kawawang matandang babae. Hanggang sa nataman niya ang isang billboard sa gilid ng kalsada ay huminto siya.
Matapos makatakas ang aso, lumipad ito sa langit. Ang matandang babaeng ito pala ay nagpapanggap na isa sa mga tauhan ni Doktor. Nang makitang nabigo ang plano, talagang inagaw ng doktor ang ama ng master. Naglabas din siya ng 3 mabangis na aso para pilitin ang bata na ibigay ang aso para iligtas ang may-ari. Walang ibang paraan kundi ang masoner ang pumunta sa doktor, at sinamantala niya ang pagkakataong ito upang alisin ang mga kabutihan ng aso. Gumamit ng mga 3D printer para gumawa ng serye ng mga sobrang gamot at isang hukbo ng mga sobrang aso, bago bigyan ang aso ng gamot na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga superpower. Matapos gawin ang lahat ng ito, pumunta sila sa bulwagan ng alkalde at binalak na banta ang alkalde na pipirmahan ang kasunduan. Ang amo ng iba ay nakatakas sa lubid at sumugod sa pinangyarihan kasama ang kanilang aso. Gayunpaman, biglang nakaamoy ng bomba ang aso dito. Pumasok ito sa side vent at bago pa ito makalayo ay nahulog ito sa isang bola. Nagsagawa ito ng acrobatics on the spot, para makatakas sa bola ay tumalon ito, ngunit nataman ang mayor. Aksidenteng natambarin niya ang doktor at nahulog sa sahig ang gamot sa bag niya. Matapos itong inumin, nabawi nito ang kanyang mga superpower, ngunit kapag nahaharap sa isang mabangis na aso, na mayroon ding mga superpower, kailangan itong tumakas muna. Pagkatapos ay sa sobrang katalinuhan nito, matagumpay itong nagudyok sa kanilang paghihimagsik at napalibutan si Dr. Evil. Sa kalaunan ay dumating ang mga pulis at inaresto ang doktor, ngunit hindi pa tapos ang krisis. 60 segundo na lang ang natitira sa pagsabog. Nakita ng aso ang eksenang ito at agad na kinuha ang bomba at naghukay ng butas na may lalim na 10,000 metro. Pagkahulog pa lang niya ng bomba at pagtalikod ay biglang sumabog ang bomba. Ang aso ay tila nakasakay sa isang rocket at nasugatan sa kalawakan. Sa kabutihang palad, sa kalaunan ay bumalik ito sa Earth. Walang tigil na pinalakpakan ng lahat ang performance ng aso. Mula noon ay naging tunay na siyang bayani at dito nagtatapos ang pelikula. Ako si Daity, dinadala ka sa ibang buhay.